Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang LV Vergara, ang kasambahay na minaltrato at inabuso ng kanyang amo. Dahilan para mabulag ito. Kaya babaeng amo nito na si Franz Ruiz, hinatula na ng taong bayan at gustong parusahan ng bitay dahil sa kanyang kalupitan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights sa kasambahay na minaltrato na si LV Vergara, mas lalong nalantad ang ginawang pananakit di umano ng kanyang amo na si Franz Ruiz, na mas pinagtibay at pinatotohanan ng mga testigo na sina alias Dodong, GM Patrick at Pau Pau. Ayon sa kanila, nasaksihan mismo nila ang pananakit at pagmamaltrato ng kanilang amo kay LV Vergara. Sinusuntok, tinatadyakan, inuuntog sa pader ang ulo, at minsan nga ay sinusubsob ito sa anidoro at pinapakain pa ng sili. Sa nangyaring pagdinig, hindi rin napigilan ng ibang senador na ilabas ang kanilang totoong nararamdaman at sumabog sa galit dahil sa patuloy na pagsisinungaling di umano na mag-asawang Ruiz, lalo na si Senator Jinggoy at Senator Raffy Tulfo. Labis naman na awa at pagkalungkot ang kanilang naramdaman nang isalaysay ni LV Vergara ang kanyang naranasang kalupitan sa amo nito, na makailang beses itong minaltrato at sinaktan ng kanyang amo sa loob ng 4 na taon. Dahilan kaya nawala ang paningin nito, at dahil nga sa paiba-ibang sagot ni Franz Ruiz sa pagdinig sa Senado at patuloy na pagsisinungaling, ang isa sa mga dahilan kaya napiit na ito ngayon sa kulungan ng Senado. Ngunit dahil sa pagkabulag at kalunos-lunos na nangyari kay LV Vergara, kaya marami ngayon sa ating mga kababayan ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na sana'y hatulan ng kaparusahan, hindi lamang habang buhay na kulong kundi bitay ang amo ni LV Vergara na si Franz Ruiz. Malungkot mang isipin na mismong kababayan natin ang siyang nagmalupit sa kapwa natin kababayan. Ngunit ang lahat ng kasamaan ay may hangganan. President Marcos, sana dinggin mo po ang hinaing naming mga ordinaryong Pilipino. Sana po ay bitay ang buhay ang babae na yan. Kulang pa ang parusang kulong sa mag-asawa na yan. Sana ay mabigyan ng hustisya ang pagkabulag ni Manang LV. Kaya nanawagan po kami na ibitay na lang at parusahan yan para hindi na pamarisan. Tama, dapat talaga bitay ang hatol na mag-asawa na yan. Napakawalang hiya. Talagang sobrang napakawalang puso ng mga yan, parang hindi mga tao. Kaya President Marcos at mga senador, naway mahatulan na kagad sila lahat dahil sa mata ng taong bayan, hinatulan na sila na bitay. Sobrang napakasama talaga nila. Akalain mo, nilagyan pa ng betadine ng mata, binugbog, pinukpok ng martilyo, at ano-ano pang ginawa nila. Ang masaklap pa ay binulag pa nila. Nakakapanlumo ng ginawa nila kaya mga senador at PBBM, ibitay na yan. Kulang pa ang kaparusahang kulong sa mga yan dahil kahit anong gawin nila, hindi na nila mababalik pa ang kinuha nila kay Manang LV. Binulag pa nila. Sana po ay makarating to sa ating mahal na Pangulong Marcos, ang hinaing ng sambayan ng Pilipino, dahil ang sinisigaw namin ay mahatulan ng bitay ang mga yan at makamit na ni Manang LV ang hustisya, at para hindi na pamarisan ng iba. End quote. So we examined, I'm Dr. Joe Poblete, together with me is Dr. Elaine Diaz. So we are from the Philippine General Hospital. So we examined Ma'am LV at our institution last September 5 with the following findings. So I'm showing the patient's right eye as examined using the slit lamp examination. No? Isang uri po ng aparato para mas makita natin yung mas maliliit na detalye ng mata. Ito ho yung itsura ng kanang mata ni Ma'am LV. Nakikita ho natin, no? Meron hong puti sa gitna na bilog, no? Sa kristal ng mata or cornea. Before that, you're a specialist, eye specialist. Yes po. Ophthalmologist. Yes, sir. Or Yes, Your Honor. So what we're seeing po is calcific plaque, no? Parang kaliskis po, no? Sa kristal ng mata. At bukod ho doon, yung kristal po mismo ng mata, marami ho siyang maliliit na ugat, no? Hindi na ho siya
klaro ng kagaya po ng sa normal na tao. Bukod ho doon, sa ilalim po niya, meron hong parang membrane na nakita, parang balok po na tumatakip doon sa gitna ng paningin, kaya halos wala na ho siyang makita. Yung paningin ho ng kanang mata, hand movement with fair light projection, ibig sabihin, nakakaaninag na lang po ng galaw ng kamay at nakakasabi po kung saan po yung direksyon ng ilaw. Ganun na lang po kalabo yung natitirang paningin. Next slide po. Yung susunod po na larawan, ito naman ho yung kaliwang mata ni Ma'am LV. Nakikita niyo po na kakaiba na ho yung itsura. No? Ang tawag ho dito sa kondisyon na ito ay phthisis bulbi. Ibig sabihin ho, kuluntoy na ho yung mata, malambot na ho dahil sa malaking damage na tinamasa niya. No? Ano po, Doktor, ano po yung mga guhit-guhit na brown? Yan ho yung dati niyang cornea, no? Na umimpis na po. Kaya ho ganyan yung itsura. No? Yung matang po yan ay no light perception, ibig sabihin bulag na po talaga, hindi na ho nakakakita ni aninag ng ilaw. So, because hindi ho kami makakita ng lagay po ng likod ng mata ni Ma'am sa kanan, nagsagawa ho kami ng additional test, no? Ocular ultrasound ho yung tawag. Next slide po. Makikita ho natin, base ho doon sa isinailalim po namin na ginawa ho namin na ultrasound, na hindi lang sa harap ng mata yung problema. No? Maging yung lente po ng mata ni Ma'am wala sa tamang posisyon, maaring na displace po, no, palikod, at mismo yung retina ho niya, yung isang bahagi po ng mata na importante sa paningin, ay may bahagi po na natuklap. No? Next slide po. So ang final na diagnosis po namin para kay Ma'am LV, para sa kanang mata po niya, diniagnose po namin yung kanang mata as a case of intracameral fibrovascular proliferative membranes, probably from chronic neglected inflammation, as well as corneal glaucoma with calcific plaque, incomplete posterior vitreous detachment and vitreous membrane with focal retinal traction by ultrasound. Yung sa kaliwa naman po, Sa layman's terms, ano ibig sabihin po? pasensya na po sa technical term, no? Yung unang bahagi po, yung intracameral fibrovascular proliferative membrane, ito ho yung nabanggit ko po kanina na parang membrane or balok na nandun ho sa loob ng mata niya na tumatakip po dun sa pupil or dun sa putas ng mata. At yung naiisip ho namin na posibleng dahilan po nun is a chronic neglected inflammation. Ibig sabihin, matagal na hong nangyayari po ito, no? Dahil sa matinding pamamaga na hindi po nagawa ng karampatang lunas, kaya ho siya nagkaganoon. Bukod ho doon, yung calcific plaque po, yung parang kaliskis sa kristal ng mata, nasa diagnosis din po. At yung nakita rin po sa ultrasound na parang may bahagi po ng retina na natuklap. No? At saka ho yung lente na wala sa tamang posisyon. Yung sa kaliwa, yun po yung nabanggit ko na lumiit na ho yung mata, nag-shrink na po, naging kuluntoy na, kaya ho ganun ho yung itsura. Ang tawag ko doon ay phthisis bulbi. Wala po sinabi niya wala sa tamang posisyon, pwedeng ilagay sa tamang posisyon, sa kanan, yung sa kanang mata. Kung ooperahan ho natin, tatanggalin ho natin yung na-displace na natural lens at papalitan ho natin ng artificial na lens. Ang ibig sabihin po, pag ilalagay sa tamang lugar, may posibilidad na makakita, makabanaag ng kaunting liwanag. Next slide po. Allow me to answer that using the next slide. So yung plano po natin para sa pasyente kay Ma'am LV is to offer the following surgeries po. No? Ayusin ho natin yung harap ng mata niya. Ang tawag ho doon ay anterior chamber reconstruction, at bukod ho doon, ayusin din ho natin yung likod. Ang tawag ho doon is sparse plana vitrectomy. No? Yung lensectomy po, yun po yung paraan ng pagtanggal ng lente na na-displace. Tapos saka ho tayo maglalagay ng artificial na intraocular lens na tinatawag. Bukod ho doon, dahil po yung kristal ng mata po ni Ma'am ay malabo na, nangangailangan po siya ng corneal transplant, no? Or optical penetrating keratoplasty. Yun ho is a major operation at kailangan po ng paghahanda bago siya maoperahan. Okay, Doc, with the permission of the chair, all of these are trauma-related, am I right? Trauma is one of the many possible causes, Your Honor. What are the other possible causes? Other causes can be from infection, from chronic inflammation, from metabolic causes, and trauma is just one of these possible causes. All right. Meron pa ba siyang pag-asa makakita? If matuloy itong surgery?
We have advised the patient regarding guarded prognosis. Ibig sabihin ho, kahit gawin ho natin po yung operasyon dahil matindi na ho yung damage na tinamasa ng kanang mata, wala pong kasiguraduhan regarding the result of the operation. Na kahit operahan ho natin, hindi natin magagarantiya na makakakita ho siya. So how many percent is she blind? 100%? Left and right eye? The left eye, sir, is 100% blind, no light perception. However, the right po, meron pa siyang naaaninag na hand movement, paggalaw ng kamay, at kaya niya pa hong masabi kung saan po yung direksyon ng ilaw. Pero malabo na ho talaga. Alright. You still have any presentation? That's my final slide po, Your Honor. You have a written report of what you've just narrated to us. Yeah. We issued the clinical abstract to the Senate physician po. Do we have a copy of that, COMSEC? The COMSEC is directed to retrieve a copy of the report given to the Senate Medical Office, and that would form part of the records of this proceeding. So, the record. Doc ba to, ABS? Kayo po yan, nagsalita? Opo, Your Honor. Marami kasing kat yan, Your Honor. May mga una pa po yan. Kailan po yun na itong interview ito? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako noong time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So, yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino itong naririnig natin kanina ng John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba itong nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun. Hindi ko po tao yun. May nagpunto lang po sa akin na dyan po lang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya. Na, Hindi nyo nakaharap yung John Paul. naikwento lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Kinausap ko naman po siya. Nakako. Kasi siya po yung katiwala ko dati sa tindahan. Nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung taghawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko tiga-tinda lang ng gulay. So, Hindi po. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Kanina sabi nyo, doon kayo sa kalye. Sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tanggian po, Your Honor, yun ng 2020. Tapos kumbaga hatid-hatid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta. Tsaka hindi marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your And Honor. yet, hindi marunong magkwenta, pinagtiwala nyo yung susi. Opo, yung Yung baga sa susi gabi. noon, Opo, paggabi. Nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 12,000, sabi mo. So, dahil nahawak niya yung susi. So, malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera, ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa Tianggian, tapos bukas yung tindahan, pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin dahil siya lang ang siya na pinapasok ko dahil siya po yung nauwi doon sa Tianggian dahil malayo po kami sa barangay sa Ispo kami Tapos na pinarinig nagtiyanggi. po tayo rito na binigyan nyo ng gamot. Dahil sa mata. Anong Opo, gamot? yung nag-away po sila Anong gamot po ang binigay natin? May mga doktor tayo rito kaharap. Mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Hindi, sa sugat lang po, Your Honor, ang anong binigay kong gamot. Yung sa sugat. Kasi sugat lang po yung nangyari dito niya, Your Honor, Oo, isa gilid anong gamot? dito. Anong gamot nga po? Ang ano po, yung agwasinada at saka betadine. Betadine. Opo, kasi sugat po yung dito. Ay, sa mata ho yun ha, betadine. Hindi po sa mata, Your Honor, sa gilid po ng kanya mukha kaliwa. So, mawawala yung dugo, magkaklat. Tama ba yun? Dito po yun, Your Honor, o sa gilid lang, hindi naman sa Oo. mata niya, dito po. Dr. Irene Oloroso, ophthalmologist. Yes So, po, Your yung sa gilid ng mata, pwedeng betadine. Dito po sa dito lang po banda, Your Honor, hindi naman sa mata, dito po, dito banda lang po. Sa labas. Depende po, Your Honor, sa laki ng sugat. Meron po kasing mga sugat na that needs suturing. Pero yung Kapag pinakita nyo last week, may yung trauma na tinamaan yung skull. Di ba meron kayong... yung sa ENT pa. Yes po. Oo, Ang nakita po namin dun, Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kung saan banda. Pero maliit lang naman po siya. Peklat. Pero hindi po siya, parang nasa side siya. Nasa side po siya. Pero yung skull niya, tinamaan, di ba? Yes po, Your Honor. According to Dr. Kabungkal or ENT, ang diagnosis po niya was, sorry, Your Honor. Bang 10 seconds? May ipakita Ay, ulit yung... no, Your Honor, ibabasahin ko lang po. Okay. It's, Hindi, si technical natin. Nag-annotate si doktora, may ipakita yung ano? It's, Pinakita last week, yung skull, yung MRI. yes po, Your Honor. His Iba diagnosis... to, iba to. Oh. Iba yan. Bulaklak ata yan. So, go ahead, ma'am. The diagnosis, Your Honor, was healed tripod fracture on the right eye, on the right side. Tapos po healed po anterior maxillary wall fracture po on the left. You determine the dates that transpired. Years, months ago, kailan po yan? Actually, Your Honor, according to Dr. Kabunggal, hindi naman siya acute, Your Honor, kasi healed na daw po siya. So, ito po, ito, alin dyan? Opo.
Alin po dyan? Orientation natin, nakaharap kami. Alin po dyan yung right na sinasabi nyo? Your, Technical, pakilaki. ito. Alin po dyan yung right? Dito po. Gayon. So, yung right, Nasa left po sa screen, pero po sa... teka ho, na medyo naguluhan ako. Alin po yung right? Left sa screen, okay? Apo. So, yan po yung nilagay ng betadine, sinasabi. Meron po yan, Your Honor, iba po yung fracture, iba po yung yung parang sugat niya. Laceration. Meron po kasi siya, may napinsin din po ako na parang maliit na laceration on the side, pero iba pa po yung sinasabi ni Dr. Cabungcal, Your Honor. So, ang But, Your Honor, according to Dr. Cabungcal also, blunt instrument or pwede daw pong strong force, but not necessarily with a blunt instrument. Pwede pong kamay, pwedeng natamaan, untog? pwede pong nauntog, opo, Your Honor. Untog. But untog, Pwede accident, nadulas. opo, pwede po. Pero yung sa kaliwa naman, meron din. Anterior maxillary. Pwede ko mauntog para kaliwat kanan? Na Pwede po, accident? Your Honor, magkasuno, not on the same day, Your Honor. Pwede Tapos yung sa ilong, itong sinasabi niyo sa may- ilong, yung bridge tumabingi. Opo. May ano siya, Your Honor, may deviated po, parang natabingi Sa siya. Tagalog po yung deviated. Tumabingi. Yung ilong, yung Opo. bridge, nose bridge. Opo. Because of? Most likely, Your Honor, pwede rin po trauma, pwede rin na accident. Ano ba ang trauma? Hinataw? Injury, pwede pong nadulas, naumpog, nabagok. Pwede din po, Your Honor. Aling LB, yung ilong mo, hindi mo naman nakikita ito eh. Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Ano? Yung pong sinuntok po. Ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sinusuntok sa mukha, sa ilong. Sa mukha. Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Dumugo yan. Po? Dumugo. Opo. Pinagamot ka? Hindi po. Nakita niya na dumudugo. Opo, tapos kumukuha po siya ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Mrs. Franz, betadine din yung ginamit? Hindi po, gamot lang po ang inabot sa akin. Ano pong gamot yun? Si Mrs. Franz, tinatanong ko, anong gamot po ang binigay pag sa ilong? Hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Di ba dapat pag Anong sandali, Mr. Chair? Yes, go ahead. Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang-kita na nga yan, no? Nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Tingnan mo, nabasag yun. Mr. Chair. Alam mo, masyadong contradicting yung, marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, 2 days pa lang, sa employment niya sa'yo, nakita mo na may sira siya sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very contradicting. Alam mo, nasira ulo, buang yung katulong mo, tapos binigyan mo ng buong pagtitiwala. 4 na taon pa nagsilbi. 4 Binigyan na pa siya taon. ng 4 years. 4 years. So, masyadong halata nagsisinungaling ka. Ako, I can tell you frankly, kahit na-reply natin yung, Mr. Chair, At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!